تزدان رحاب الإيمان وتطيب حنايا الوجدان في هدايات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ang lahat ng papuri, pasalamat ay tanging sa nag-iisang Diyos tagapaglikha na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naway ang kapayapaan, ang pagpapalat ng habag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mapasa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga kasama, at sa lahat ng mga tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa uling araw. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat pagkukulan ng pagsamba maliban kay Allah. Ako'y sumasaksi na si Muhammad ang kanyang huling sugo, propeta, alipin ni Allah. So alhamdulillah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, muli po tayo ay nagkikita-kita sa araw ng Jumu'ah sa pamagitan ng online lecture. Alhamdulillah, welcome po kayo at muli po pagbati ng Eid Mubarak po sa ating lahat. Alhamdulillah, naway naging masaya kayo sa inyong mga kanya-kanyang kaligaya, kanya-kanyang pag-celebrate. Alhamdulillah. So muli po tayo ay nagbabalik sa programa natin na nakakapulutan natin ng aral sa tuwing darating ang Yawmul Jumu'ah. Alhamdulillah, naway atin pong isasabuhay yung mga ating natututunan sa mga ganitong uri ng pagpapalaganap ng Islam, lalo na sa ating mga sarili. So alhamdulillah, naway tayo ay makakaroon ng kaalaman patungkol dito. Alhamdulillah, naway inshallah tayo ay patnubayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at gabayan tayo sa pang-araw-araw nating mga gawain sa mundong ito. Ya Sheikh, tafaddal ya Sheikh, maaari niyo na pong umpisahan. Okay, so maraming salamat Sheikh Mikhail Abalos sa inyo pong kumbaga panimula. Okay, so bigyan natin muna yung host kay saan ba yung si Mikhail? Mikhail, excuse mo na para yan. Ikaw muna ang host, inshallah. Sige po, Ustad. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. يقول الله تبارك وتعالى في الكتاب المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Alhamdulillah, una-una ho mga mahalaming kapatid sa pananampalatayang Islam. Alhamdulillah, ating pong hinihiling sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na naway maging ikhlas, maging dalisay ang lahat ng ating pong mga ginagawa. Dahil sigurado na sa ating mga ginagawa na mayroong ikhlas o dalisay ay tiyak na tinatanggap o tatanggapin po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at kanyang gagantimpalaan. Lalong-lalo na po itong nakaraan na kung saan buwan ng Ramadan, na marami po tayong ginawa na mga iba't ibang rin na pagsamba. Napakarami. Alhamdulillah. Kaya ang ating pong mga salafus salih o mga nauna po sa atin na mga mananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, espesyal po sa mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bago pa dumating ang buwan ng Ramadan, sa loob ng 6 na buwan ay kanilang inihiling sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na naway dumating sila sa buwan na yun. Isa sa dahilan ay para makapagsagaw po sila ng maraming mga pagsamba. Isa sa dahilan ay para makarating po sila o
makamit po nila yung maraming gantimpala at biyaya na napapaloob sa buwan ng Ramadan. Opo. At pagkatapos ng buwan ng Ramadan ay ganun din 6 na buwan na sila'y humihiling sa Allah subhanahu wa ta'ala na naway tanggapin po ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng kanilang mga nagawa sa buwan ng Ramadan. Dahil sa katunayan po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ay walang tatanggap sa ating mga gawain maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At walang magbibigay ng gantimpala sa ating mga gawain maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kasama po yan sa gawain ng mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagdudua sila, nananalangin sila bago dumating ang Ramadan, at pagkatapos ng Ramadan ay pinapanatili nila yung pagdudua at panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At siyempre kasama po yung tinatawag na may kalungkutan. Dahil siyempre magkaiba po yung makakamit na gantimpala kung gaano karami ang makukuha sa buwan ng Ramadan at pagkatapos ng buwan ng Ramadan o ibang buwan po bukod sa buwan ng Ramadan. Kaya nandun po yung tinatawag na kalungkutan. Dahil siyempre, iba na naman ang buwan ng ating haharapin na kung saan may mga matatagpuan doon sa buwan ng Ramadan na hindi matatagpo sa ating haharapin ng mga buwan. Maliban lamang kung makarating tayo o aabot tayo sa susunod na buwan ng Ramadan. Dahil ganun pa rin yun. Ibig sabihin kung anong mga napapaloob sa buwan ng Ramadan sa nakaraan at ganun din ang napapaloob doon sa susunod na buwan ng Ramadan. Ang pagkakaiba po nila ay hindi po yung mismong Ramadan o buwan na dumating sa atin at yung susunod. Kasi kung titingnan po natin sa date, magkaiba naman po yung date. Kumbaga ngayon ay 2024 at susunod ng buwan ng Ramadan ay 2025 po. Kaya po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam ay panatilin po ang dua o panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, bali atin pong napili na paksa ay ugnay pa rin sa kung saan sa buwan ng Ramadan. Dahil ating pong paksa ay ano ang mga iniwan na turo ng buwan ng Ramadan sa atin. Napakarami pong iniwan na mga magagandang turo ng buwan ng Ramadan sa atin po bilang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga sa ngayon ay parang balik-aral po natin. Kumbaga parang magre-review po natin tayo. Kung ano man ang ating mga narinig sa mga ustad po natin, sa mga guro po natin na nagpaliwanag po sa atin, ating pong uulitin po. Nang sa ganun, kung mayroon tayong mga nakaligtaan, ay matatandaan po natin at maalala po natin. Dalawa po lamang yan. Yung mga natutunan po na itinuro sa atin ng buwan ng Ramadan, pagkatapos ng buwan ng Ramadan ay dalawa. May mga tao na kanilang ipagpatuloy yung kanilang mga natutunan sa buwan ng Ramadan, kung anong turo ng buwan ng Ramadan. At pangalawang uri ng mga taong pagkatapos ng buwan ng Ramadan ay hindi po nila ipagpatuloy yung kanilang mga natutunan sa buwan ng Ramadan. Kaya sinasabi po na mga taong masigasig sa mga gawain, sa mga pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan po ng Ramadan lamang yan. Pero pagkatapos ng buwan ng Ramadan ay wala na, hinto na. Parang relax muna po siya. So mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Kaya sa dalawang uri na po na yan, doon po tayo mananatili na magduduwa o mananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na doon tayo mapabilang sa mga taong pagkatapos ng buwan ng Ramadan ay kanilang ipagpatuloy kung ano po ang kanilang natutunan sa buwan ng Ramadan. Dahil yun ang turo ng Islam. Yun ang gusto ng tagapaglikha po sa atin. Nagawain lahat ng mga uri na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi lang sa panahon ng buwan ng Ramadan. Kundi mula na ikaw ay sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa bawian ka ng buhay. Ibig sabihin kung umabot ka ng mga 20 o mga 30 o mga 40 na edad po, ibig sabihin maraming bisis na dadaan ang buwan ng Ramadan sa atin, ay patuloy pa rin tayo na gumagawa ng mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Masigasig tayo sa buwan ng Ramadan at pagkatapos ng buwan ng Ramadan ay masigasig pa rin tayo. Yan ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kayong talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yaqin. Ito ang tinutukoy po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam.
Sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa bawian po tayo ng buhay. Hanggang sa makarating ang kamatayan po sa atin. Hindi lang may panahon ng pray di lamang ako sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. O di kaya panahon lamang na buwan ng Ramadan ako masigasig sa mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po. Dapat po yan hanggang sa bawian tayo ng buhay ay patuloy pa rin na tayo ay sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala po tayong pinipili na mga panahon. Opo. Bilang tayo ay alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid namin sa pananampalataya, ang mga itinuro ng buwan ng Ramadan po sa atin ay napakarami. Pero magbabanggit tayo ng ilan sa abot nating kumbaga makakayan. Siyempre, ang ating po oras ay limitado po. Opo. Marami po tayong narinig sa mga eskular. Opo. Pero unang-una nababanggitin natin na parang babalikan po natin ay ang tinatawag na at-tauba. Isa rin po yan sa itinuro ng buwan ng Ramadan na mapabilang po tayo sa mga taong lagi po nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi po umiiling ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil tao po tayo, dahil tayo mahina na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan lagi po nagkakasala, lagi po nagkakamali. Kaya yung itinuro ng buwan ng Ramadan na magtauba po tayo. Humingi tayo ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isa sa patunay na itinuturo ng buwan ng Ramadan ay ang pagtatauba o paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala ay dahil sa isang hadith ng sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung sino man ang magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala, at siya'y nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, siya po ay patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ibig sabihin, malinaw po yan na kung sino man ang mag-aayuno sa buwan ng Ramadan, makakabit niya yung kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin, parang itinuro sa iyo ng buwan ng Ramadan na mag-aayuno ka ng mahusay. Mag-ayuno ka na ikhlas. Mag-ayuno ka na para kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil isa sa makakamit mo ay ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Man sama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nagpapatunay na kung sino man ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan na imanan, paniniwala niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ihtisaban at paghahangad sa mga gantimpala at biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu. Patatawarin siya ni Allah o pinatawad siya ni Allah sa kanyang mga nagawang kasalanan. So ibig sabihin nun, isa sa itinuturo ng buwan ng Ramadan sa atin ay magtauba, mag-ingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ginawa po natin yan sa loob ng 30 days na nag-aayuno po tayo para makamit natin ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi ibig sabihin pagkatapos ng buwan ng Ramadan ay hinto tayo sa paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi, kasi napatawad na ako ng Allah subhanahu wa ta'ala. 30 days, nag-ayuno ako, ibig sabihin wala akong kasalanan. Hindi na ako ngayon maghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po mga kapatid namin sa pananampalataya. Ang paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lang sa buwan ng Ramadan, kundi hanggat po tapos ang buhay natin dito sa ibabaw ng lupa, ay patuloy pa rin tayo na umingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Tingnan niyo po mga kapatid namin sa pananampalataya. Mismo ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay ginawa niya mismo na hindi lang sa buwan ng Ramadan siya naghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, kundi araw-araw sa buong buhay niya po ay lagi po siya umingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit na, maskin siya ay nabanggit sa banal na Quran, liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Pinatawad siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nagawa niyang kasalanan kung mayroon siyang nagawang kasalanan. At kung mayroon pang susunod na magagawa niya ng kasalanan, ito ay pinatawad pa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, kung baga hindi pa siya namatay, halimbawa sa pagitan o di kaya natitirang buhay niya ay mga 10 taon o mga 20 po, ito ay pinatawad na ni Allah subhanahu wa ta'ala kung mayroon siyang magagawa ng kasalanan. Ang ibig sabihin, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam abang siya nabubuhay sa kanyang kapanahunan ay pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga kasalanan. Pero ang nabanggit po sa hadith,
ay araw-araw ay humingi siya po ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid namin sa pananampalataya, isa sa binanggit sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ito ay mula sa banal na Quran. Pero ito ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nangangahulugan po na pati rin siya ay humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala araw-araw po, hindi lang sa panahon ng buwan ng Ramadan, hindi lang sa araw ng Biyernes. Kaya ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat alamin mo ang tinutukoy si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero kasama tayong lahat ng mga tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At saksiyan ninyo na walang tunay na Diyos na karapat dapat sambahin malibang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero yung kasunod ng talata na yon, wastagfir li dambik walil mu'minin wal mu'minat, at kasunod na ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umingi ka ng kapatawaran. Ibig sabihin, ang iyong kapatawaran sa Allah subhanahu, ibig sabihin, ihilingin mo kung mayroon kang nagawang kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala, naway patawarin kanya. Pero malinaw na sa banal na Quran, siya pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pangalawa, pati ring mga mananampalatayang lalaki at mananampalatayang babae. Isa sa patunay na mayroong karapatan ng mga mananampalatayang lalaki at babae na dapat pag humingi tayo ng kapatawaran sa Allah, kasama sila, dahil ito yung isang talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na, "Ya Muhammad, umingi ka sa iyong mga kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan naway patawarin kanya." At siyempre, walil mu'minin, pati rin yung mga mananampalataya ng mga kalalakihan at pati rin yung mga kababayan na mananampalataya. Umingi ka ng kapatawaran para po sa kanila. So pagkatapos, inidugtong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inni la astaghfirullah fil yawmi 70 marra." At katotohanan, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ako'y humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala sa isang araw, fil yawm 70 marra, kung saan 70 times. Ibig sabihin, nagbabangit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang araw lamang ng astaghfirullah ng 70 times. Sa pangalawang hadith, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pangalawang riwaya, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthara min 70 marra." Sa pangalawang hadith, ang sabi ni Propeta, "Wallah, siya sumumpa kay Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, tunay na ako'y humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa atubu ilay, at ako'y nagbabalik loob sa kanya sa isang araw lamang, fil yawm akthara min 70 marra." Higit pa sa 70 times. Ibig sabihin, sa unang hadith, 70. Ulit siya naghingi ng kapatawaran. Pero sa pangalawang hadith, akthara min 70 marra. Ibig sabihin, higit pa sa 70. Mari na 72, 75, 79, o 80, o 85. Dahil higit pa sa 70. Pero sa pangatlong hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung sabihin niya sa kanyang mga sahabat, "Ya ayyuhan nasu tubu ilallah." O kayong sangkatahuan, magbalik loob kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, wastagfiruhu, at umingi kayo ng kapatawaran sa kanya. Bakit? "Fa inni atubu fil yawmi 100 marra." Dahil katotohanan, ako, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay humingi o nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw-araw ng 100 marra. Ibig sabihin, 100 times po yan. Nagbabanggit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung si Muhammad sallallahu alaihi wasallam may ginagawa na ito, na malinaw na nababasa sa banal na Quran, at alam ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil nababasa niya sa banal na Quran, na sinabi ng Allah mismo na siya pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nagawa niya at kung mayroon pa siyang magagawa. Pero bakit niya ginagawa? Na araw-araw humingi pa rin ng kapatawaran. Kung ganun, ibig sabihin, doon po natin malalaman kung gaano kahalaga ang paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano pa kaya tayo? Na araw-araw ay nagkakasala, araw-araw ay nagkakamali. Hindi ba dapat mas tayo ang higit pa na umingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw-araw? Di ba mas higit pa tayo na humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw-araw, na hindi lang 100, kundi may higit pa, dahil siyempre tayo ay sigurado na nagkakasala o nagkakamali sa araw-araw.
Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadithul Qudsi, nang kanyang sinabi, Ya ibna Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. O angkan, o anak ni Adan, katotohanan kayo araw-araw. Layla wa nahara. Ibig sabihin, walang gabi at walang umaga. Ibig sabihin, araw-araw ay kayo ay nagkakasala. Kaya ang mas mainam sa inyo ay humingi ng kapatawaran sa akin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At aking, kumbaga, tutugunin ang inyong paghingi ng kapatawaran. So mga kapatid namin sa pananampalataya, isa ito sa itinuro sa atin ng buwan ng Ramadan, na panatilihin po ang paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil wala na isa sa atin na nakakaalam kung anong oras po, anong panahon po na darating ang kamatayan po sa atin yan. Di ba mas pinakamainam na dumating ang kamatayan sa atin na tayo ay panahon o oras na humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi lang po sa buwan ng Ramadan, araw-araw yan, hanggang sa dumating ang kamatayan po sa atin, ay lagi natin ginagawa ang paghingi ng kapatawaran. Magbibigay tayo ng oras. Opo, malinaw po yan. Mayroon tayong mga gawain na araw-araw na ginagawa at ito ay tayo ay nagkakamit ng kapatawaran. Magdarasal po tayo ng 5 bisa maghapon, may kapatawaran po yan. Opo, may mga nabanggit sa hadith yan, maraming hadith. Pero ang ibig ko sabihin, yung magbibigay tayo ng oras na ipinapakita natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na talagang tunay tayo na nangangailangan ng kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. At magbibigay tayo ng oras katulad ng ginagawa ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung si Muhammad ay nagbigay siya ng oras na umingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala kahit na wala po siyang kasalan, ano pa kaya tayo, di ba? Kaya dapat din magbibigay tayo ng oras, kaya kapag wala tayong mga ginagawa, wala namang siguro mawawala sa atin at tayo magkakamit ng gantimpala na nakaupo tayo, standby at nagbabanggit ng Astaghfirullah al-Azim wa atubu ilayh. Astaghfirullah al-Azim wa atubu ilayh. Tayo humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu. Kasi yun ang ibig sabihin, Astaghfirullah. Ako ay humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag ito'y ginawa po natin mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ibig sabihin, oras-oras at minuto-minuto ay nawawala ang ating mga kasalanan, at kung tayo ay nagkakamali o nagkakasala dahil hindi natin po namamalayan yan, tayo ay pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Yan po ang una o isa sa itinuro ng buwan ng Ramadan po sa atin. Subhanallah. Okay. Ay nabul ko po ang oras. Pangalawa, sa itinuro ng buwan ng Ramadan sa atin, kung ating papansinin po, ay ang pagbabasa ng Quran. Pagbabasa ng banal na Quran. Subhanallah. Narinig natin po sa mga eskwela na lagi po nila pinapaliwanag, ipinapayo sa atin ng mga pantas, mga naunang mga pantas po sa atin at hanggang sa kasalukuyan. Pag dumating ng buwan ng Ramadan, yung kanilang mga binabasa ng mga aklat, ng mga ibang aklat na kung saan mga kaalaman, sabihin po natin yung mga fiqh o tauhid, ano pa yung mga aklat po na yan, na mga binabasa po nila. Opo. Sila po ay hindi naman totally uminto kasi siyempre patuloy pa rin sila nagtuturo po sila. Patuloy pa rin sila na tinitingnan nila kung mga itinuturo po nila. Pero ang oras po na kung saan ibinibigay nila na malawak na oras o malaking oras o mahabang oras sa kanilang pagbabasa ay ibinibigay po nila sa tinatawag na banal na Quran. Ibig sabihin, lumalaki ang oras nila, umahabang oras nila sa pagbabasa ng Quran. Dahil lagi po ipinapaliwanag ng mga ustad na ang buwan ng Ramadan ay isa sa katawagan po sa buwan ng Ramadan ay Shahrul Quran. Buwan ng Quran dahil dito po ibinaba ang banal na Quran. Dahil dito po ibinaba ang Quran, kaya ang mga Muslim, ang mga mananampalatay, ang mga marurunong magbasa ng Quran ay nagunahan po sila sa pagbabasa ng banal na Quran. Kaya may mga kapatid tayo na yung iba nabasa niyang buong Quran sa loob ng 30 days. May mga kapatid tayo na hindi lang sa 30 days, sa 25 days nabasa nila ang buong Quran. Mayroong mga kapatid na sa 20 days, mayroon ding 15 days. Mayroon po tayong mga nakilala mismo at nalaman. Subhanallah, kapatid natin sa pananampalatayang Islam, sister natin sa pananampalatayang Islam, sa loob ng 10 araw lamang ay kanilang nabasa buong banal na Quran. So dahil po nalaman po nila na ang banal na Quran ay ibinaba sa buwan ng Ramadan,
Kaya binigyan nila ng mahabang oras ang pagbabasa po ng banal na Quran. Kaya itong itinuro ng buwan ng Ramadan na paramihin, pahabain ang oras sa pagbabasa ng Quran, hindi lang sa buwan ng Ramadan. Dapat tuloy-tuloy po yan. Kung halimbawa nakakabasa ka ng banal na Quran sa isang araw, isang juz, isang kabahagi sa banal na Quran, o nakapagbigay ka ng 30 minutes, 30 minuto, pagkatapos ng buwan ng Ramadan, ipagpatuloy po natin yan. Kung hindi po natin makakayanan dahil siyempre maari na tayo po ay may mga ginagawa na pagkatapos ng buwan ng Ramadan, ang mahalaga po mayroon tayong araw-araw na kahit ilang minuto lamang na patuloy at nananatili na tayo po ay nagbabasa ng banal na Quran. Kaya masyerte po ang mga kapatid natin na marunong na magbasa ng Quran at patuloy na nagbabasa ng Quran kahit na wala po yung buwan ng Ramadan. Ang nakakalungkot ay tayo alimbawa na hindi pa natuto magbasa ng Quran. Dahil hanggang ngayon, siyempre, dahil hindi pa tayo natuto magbasa ng Quran, hindi tayo makakabasa ng Quran. Dahil hindi pa tayo natuto. Ang alam po natin lamang pwedeng basahin, ang kahulugan ng banal na Quran. So kahit papano, naiintindihan po natin anong nilalaman ng banal na Quran. Kaya kung hindi natin kayang basahin ng banal na Quran, dahil hindi pa natin natutunan, pwede natin basahin yung mga kahulugan o mga translate ng banal na Quran. Mayroon tayong mga translate na Quran na Tagalog, Arabic. Mayroon ding English, Arabic. Doon tayo lamang. Pero maglayunin pa rin tayo. Magbibigay pa rin tayo ng oras na paano po natin matutunan ang pagbabasa ng banal na Quran. Tanungin po natin ang ating sarili. Kung ako isang balik Islam, ilang taon ako naging balik Islam? Matagal na. Sumabot ako ng 10 taon, mga 15 years. Baka umabot pa ng 20. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin tayo natuto magbasa ng banal na Quran. Di ba po? Kaya magbigay po tayo ng oras paano tayo matuto magbasa ng Quran. Ganun din po, kung tayo ay mga dati ng mga Muslim na, sinasabi na Maranao, Tausug, Maguindanao. Kung halimbawa hanggang ngayon hindi ka pa rin natuto, kasi mayroon din mga hindi natuto hanggang ngayon. Hindi pa natuto magbasa ng banal na Quran dahil hindi nila nabigyan ng oras, hindi nila inaral. Kaso lang pagdating sa English, pagbasa ng English, napakagaling po nila doon. Yung mismong itinuro sa kanila, mismong ipinagutos sa kanila na dapat nila matutunan, yun ang nakaligtan po nila. Yun ang kanila napabayan. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin sila marunong magbasa. Marami tayong mga namit na mga kapatid. Sabihin ko, yung totoo, halimbawa, mga nakilala ng mga Maranao. At ganun din, mayroon ding Maguindanao at Tausug. Na paano ko saan matuto makabasa ng Quran. Pero ilang taon na po siya, mahigit 30. Mayroon pa akong mahigit 40, pero hindi pa natuto. So ang ibig sabihin mga kapatid namin sa pananampalataya, mayroon tayong sabihin natin, aminin po natin na nagpabaya po tayo. Kaya kung alimbawa, marunong na tayo, alhamdulillah. Yung hindi marunong, dapat magbigay po tayo ng oras na paano tayo matuto. Subhanallah. Ang pinakamahalaga po ay magbigay tayo ng oras. Yun ang pinakamahalaga na makita ng Allah subhanahu wa ta'ala na mayroon tayong interesado. Ang isang bagay, kapag hindi ka interesado, hindi mo yan bibigyan ng oras. Pero oras na magkaroon ng interesado, magbibigay ka ng oras. Katulad po ng pagbabasa ng Quran. Kung mayroon tayong interesado na paano tayo matuto magbasa ng Quran, magbibigay tayo ng oras na yan. Gagaw tayo ng paraan. Pero bakit hanggang ngayon hindi tayo nakakapagbigay? Dahil hindi po tayo interesado. Kaya ating hiniling sa Allah subhanahu wa ta'ala na naway matuto tayo magbasa ng Quran sa pamamagitan ng ating pag-aaral. Mayroon tayong mga Islamic Center, mayroon tayong mga online. Ngayon wala po tayong masasabi. May mga kapatid tayo, mga ustad, mga scholar na handa po sila magturo sa mga hindi pa marunong magbasa ng Quran. Ang kulang lang tayo mismo hindi makakapagbigay ng oras. Kasi yung nagsasabi na busy, hindi naman 24 hours nagtatrabaho po tayo. Malinaw na yun. 8 oras ang trabaho po natin. Minsan may mga overtime, nagiging 10 hours, nagiging 12. Pero yung haba ng oras na bakante, marami tayong bakante. Kaso lang hindi natin po ito na ibibigay sa tamang, kumbaga, dapat bigyan. Ngayon, kahit nasa loob ng kwarto mo, pwede ka na matuto magbasa ng Quran. Pwede ka na mag-aral kasi maraming nagtuturo sa online po mga kapatid. Yun po mga kapatid namin sa panahon. Yan ang pangalawang itinuturo ng buwan ng Ramadan na paano tayo makapagbigay ng oras sa pagbabasa ng Quran.
Kaya kung tayo ay nagbigay ng oras sa pagbabasa ng Quran, panatilin po natin yan hanggang sa abutan tayo ng kamatayan. Ibig sabihin, para sigurado na araw-araw mayroon tayong nakakamit na gantimpala. Isang litra, mayroon tayong 10 hasanat o mabuti na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung gaano karami ang mabasa po natin sa banal na Quran, ganoon din karami ang ating makakamit na hasanat o mga mabubuti mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kung wala tayong masyadong kayamanan na marami, dito tayo magpaparami sa mga pagsamba sa pamamagitan ng pagbabasa ng Quran. Kumbaga ito yung pinakamalaking savings po natin na naipupundo natin sa kabilang buhay at sigurado mapapakinabangan natin pagdating natin po sa kabilang buhay. Okay. Pangatlo na babanggitin po natin na itinuro sa atin ng buwan ng Ramadan ay ang pagiging mapagbigay o mapagbigay ng kawanggawa. Opo. Dahil po sa itinuturo ng mga eskwela na kanilang ipinapayo na kung sino man ang makapagbigay sa pamamagitan ng tinatawag na mabigyan niya ng pagkain o mapa-iftar niya ang mga nag-aayuno, ay gagantimpalan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na katulad ng gantimpala ng taong nag-aayuno na kung saan siyang naging dahilan kaya siya nakapag-iftar. So dahil doon, parang itinuro sa atin na magbigay tayo ng sadaka o kawanggawa sa pamamagitan ng pang-iftaran. Kaya mapapansin po natin, hindi lang dito sa Saudi Arabia, pati rin sa Pilipinas, dami po tayong mga kapatid. Subhanallah. Dahil sa kanilang pagsusumikap, dahil sa mga magagandang layunin po nila, may mga napoproduce po nila, naipon po nila na kung saan mga taong nagbibigay ng tinatawag na sadaka para lang sa iftar. Subhanallah. Kaya mapalad po, masyurte ang mga taong sinunod po niya yung hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magbigay ka ng sadaka, lalong-lalo na yung makapagbigay ng sadaka para sa iftar. Allahu Akbar. Isipin niyo po, kung sino man ang nakagawa po rito, gaano karami ang kaniyang makakuha na gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ikaw ay nakapag-iftar ng 10 katao, kung ikaw ay nakapagbigay ng pang-iftar sa 20 katao o 30 katao, gaano karami sila? Yung bilang po nila, ganun din karami ang makakamit ng tao na nagbigay ng tinatawag na sadaka dahil sa pagsunod niya sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sab, man fatara saima, kana lahu mithlu ajri, ghaira annahu la yanqusu min ajri as-saimi shay'a. Ito ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung sino man ang makapagbigay ng pang-iftar sa nag-aayuno, ay mangyayari ay gagantimpalan po siya ng katulad ng gantimpala ng nag-aayuno. Kaya ang sabi ni Propeta, ghairu annahu la yanqus, at wala ni mababawas ng gantimpala ng nag-aayuno ng kahit katiting laman. Saya, ibig sabihin, kung yung napa-iftar mo ng mga tao, halimbawa, 10 o ilan ang bilang po niyan. Kung bawat isa sa kanila ay binigyan ng tagapaglikha ng 1 milyon, ito ipalagi natin kasi para mas madali, 1 milyon doon sa nag-aayuno dahil sa kanyang pag-aayuno na para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ikaw ang naging dahilan nakapag-iftar sa kanya. Nagbigay ng sadaka dahil sa isa sa itinuturo ng buwan ng Ramadan, ang pagbibigay ng kawanggawa. 1 milyon gagawin ng tagapaglikha na 2 milyon. Kaya yung 1 milyon nasa nag-aayuno, yung 1 milyon ay nasa nagbigay ng iftar. Kaya yun ang sinabi na layang kusumin ajr saimi saya, wala ni mababawas na kahit katiting lamang na gantimpala doon sa nag-ayuno dahil yung kanyang gantimpala ay titimbangin ng Allah subhanahu wa ta'ala at katulad po niya at ibibigay doon sa naging dahilan na nagbigay ng tinatawag na pang-iftar po. Kaya mga kapatid po namin sa pananampalataya, kaya hindi lang po sa buwan ng Ramadan atin to ginagawa. Dahil itinuro ng buwan ng Ramadan, kaya tuloy-tuloy pa rin yan hanggang sa bawian tayo ng buhay. Dahil yun ang puwang maging dahilan na kung saan mas marami tayong makakamit na gantimpala makukuha mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kung dito po lamang sa buwan ng Ramadan, ating ginawa yung kawanggawa at pagkatapos ng buwan ng Ramadan, ibig sabihin, iba pa rin yung makukuha natin sa buwan ng Ramadan at pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Pero kung gusto natin na manatili yung gantimpala at biyaya,
ipagpatuloy po natin kung ano po yung natutunan natin sa buwan ng Ramadan dahil yun po ang ating kumbaga karangalan sa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Pang-apat po, nababanggitin natin na kung saan itinuro ng buwan ng Ramadan po sa atin ay ang tinatawag na as-sabr. Pagtitis o pagtitimpi. Opo. Mapapansin niyo po, di ba, mga eskolar nagsabi po sila ng hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung mayroong makipag-away sa atin, makipagsuntukan o makipagtalunan, ang sasabihin po natin, ana saim. Ako ay nag-aayuno. Natatakot ako sa Allah dahil ako ay nag-aayuno. Ibig sabihin, magtitimpi po tayo, magsasabar po tayo. Subhanallah. Dahil itinuro ng buwan ng Ramadan, magtimpi po tayo. At ganun din, itinuro sa atin ng buwan ng Ramadan na magsabar doon sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng mga ipinag-utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang sabar, ipinag-utos pa rin sa atin yan na magtimpi po tayo sa pag-iwas sa pagtalikod sa mga ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang sabar ay pinag-utos sa atin na magtimpi po tayo at magtiis kung ano man ang dumadating sa atin na mga pagsubok ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bawat isa sa atin ay may mga kani-kanya at may mga sari-sarili na mga pagsubok na ibinibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Minsan may mga malala. Mas mabigat ang kanyang pagsubok. Sa kabila, medyo maliit man ito na pagsubok, o malaking pagsubok, mabigat na pagsubok, umaga na pagsubok, dahil ito ay mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinanatili po natin yung as-sabr, pagtitimpi. Dahil ito ay isa sa itinuro sa atin ng buwan ng Ramadan na magtimpi. At hindi lang sa buwan ng Ramadan ng pagtitimpi, hanggat may buhay po tayo, patuloy po rin tayo na magtitimpi sa lahat ng mga uri na dapat tayo magtimpi. Ang pagtitimpi po, mga kapatid namin sa pananampalataya, sila yung pinangakuan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, naggagantimpala ng bigay resap. Bibigyan sila ng gantimpala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na bigay resap. Yung gantimpala po nila, hindi po ito mabibilang. Sila lamang nakakaalam kung gaano karami dahil sila ay mapagtimpi. Ang mga mapagtimpi po pagdating sa kabilang buhay, sigurado na sila ay kasama ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang mga mapagtimpi kasama ni Allah sa mundo ito, kasama sa kabilang buhay. Inna Allaha ma'as sabirin. Inna Allaha ma'as sabirin. Katotohanan, kasama ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mapagtimpi. Ang ibig sabihin noon, dahil ikaw ay mapagtimpi, siyempre normal, kung may kasama kang dato, kung may kasama kang mataas ang katungkulan, di ba kapag nagka-problema ka, nagkaroon ka ng sabihin natin na mga malalang problema, hindi ka niya papabayaan. Dahil po, kasama ka niya. Ibig sabihin, tinutulungan ka niya sa mga problema mo. Ang tagapagliga kung siya maging kasama po natin dahil mayroon tayong tunay na pagtitimpi at tunay na pagtitis na para lamang sa kanya, kaya hindi niya po tayo papabayaan. Ibig sabihin, sa mga panahon na may mga problema po tayo, tutulungan po tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari na maging dahilan na gamitin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng mayroong mga kasamahan tayo. O di kaya yung mga magulang po natin, di kaya yung mga kapatid natin, o di mga kamag-anak natin. May magiging mga dahilan na para mapadali at makalusot ka doon sa iyong problema. O masolve ang iyong problema. So ibig sabihin doon, hindi po tayo mahihirapan sa oras na tayo may pangangailangan dahil kasama po natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil pangako ni Allah, Inna Allaha ma'as sabirin. Katotohanan, kasama ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung mga mapagtimpi at mapagtis po mga kapatid pa naman sila. Okay. Panglima na babanggitin po natin. Pang-apat o panglima na babanggitin natin na itinuturo ng buwan ng Ramadan sa atin, itinatawag na yung at-taghayrun nafs, yung iibay natin o babaguhin po natin yung ating kasanayan. Lalong-lalo na masama, ito ibabaguhin po natin at ito ililipat po natin sa mabuti. Tingnan niyo po Normal, nung hindi pa buwan ng Ramadan, yung ugali po natin, nag-almusal po tayo. Diba? Sa umaga. Minsan magmimirinda pa tayo kapag sa mga last 9 o mga last 10. Tapos may tanghali, 3 na.
Tapos may merienda naman sa alas 3. Tapos minsan may ano pa, merienda pa sa kahit na alas 9. Pero ang pinakandun doon, may hapunan po tayo. Okay, tingnan niyo po doon. 5 pinakamababa na naging kaugalian po natin sa araw-araw bago pa dumating ang Ramadan. Okay. Ngayon, dahil pumasok ng buwan ng Ramadan at itinuro sa atin ng buwan ng Ramadan na mayroon tayong babaguhin, kahit na sabihin po natin na halal po sa atin, ipinaintulot po sa atin na kumain tayo sa mga masasarap na pagkain. Kasi siyempre, halimbawa, mga pagkain natin, lahat po yan halal. Mga masasarap po yan. Ipinag-utos natin na kumain tayo, pero dahil buwan ng Ramadan, yun ang babaguhin po natin. Mayroong maiba. Kahit na halal, pinaintulutan, na yung kakainin natin ay hindi bawal. Pero dahil pumasok ng buwan ng Ramadan, hindi tayo kakain. Hindi tayo mag-almusal. Pagdating ng merinda ng alas 9, hindi tayo magmimerinda. Pagtanghal, hindi na tayo manananghalian dahil nag-aayaw na po tayo. So, ibig sabihin, itinuro ng buwan ng Ramadan na mayroon tayong binabago. Pati yung pagtulog natin, may binabago sa pagtulog. Hindi natin kaugalian na gumigising ng madaling araw. Kadalasan, gugising yan pag, alimbawa, nakarinig ng Adhan, Fajr. Liban lamang sa mga kapatid natin, pero ilan lang. Hindi ang mas marami. Ang mas marami yung natutulog, tapos gigising po siya pag nakarinig ng Adhan. Sa mga mananampalataya at sumusunod ng kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung iba hindi, tuloy-tuloy ang kanyang tulog. Pero tingnan niyo, pag buwan ng Ramadan, gigising tayo sa suhur. Panahon ng suhur. Kasi may baraka yung pagsusuhur, kaya gigising tayo bago mag-adan. So, isa rin yun sa binago natin. Diba? Binago natin. So, ang ibig sabihin mga kapatid, mayroon tayong mga ginagawa na halal, ipinahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala bago pa mag-Ramadan. Pero nung pumasok ng buwan ng Ramadan, bawal na. Kahit na halal, kahit na pinahintulutan, pero dahil panahon na nag-ayon po tayo, kaya hindi na po tayo pwede mag-almusal, hindi na pwede tayo mananghalian dahil nag-ayon po tayo. So may binago doon. Ang tingnan niyo po doon, binago mismo ay yung halal. Halal yung pagkain mo, pero hindi mo pwedeng kainin dahil nag-ayon ka. Ang ibig sabihin, sabi po ng mga eskulat, dahil itinuturo ng buwan ng Ramadan na may babaguhin sa atin, kung nakayanan po natin na binago natin yung halal, na nag-taste po tayo dahil ito ay utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano pa kaya yung mga masasama? Hindi ba natin kayang baguhin po yan? Kung ikaw ay sinungalin, nagsisinungalin, kailangan maging sidok po tayo. Ibig sabihin, maging matapat. Opo, ibig sabihin doon, may nabago ka sa pamamagitan ng mga halal, sigurado mas kaya mong baguhin yung mga haram. Ibig sabihin, mga hindi ipinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, baguhin mo yun. Nakapagsinungaling nga dati, yun ang babaguhin mo sa sarili mo. Islahun nafs. Ibig sabihin, aayusin mo, lilinisin mo ang iyong sarili na sa pamamagitan ng mula sa masama patungo sa mabuti. Kaya, tanungin po natin ating mga sarili. Kung ano man ang ating mga nagagawa ng mga masasama nung hindi pa buwan ng Ramadan at dumating ng buwan ng Ramadan, ito ay ininto natin dahil buwan ng Ramadan. Ito tuloy-tuloy po natin yan. Ito tuloy-tuloy po natin dahil itinuro sa iyo na pwede mong kayang baguhin ang sarili mo. Kasi ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Katotohanan, hindi babaguhin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kaugalian po natin o mga ano yung mga masasama sa atin kung hindi mismo ang ating sarili ang babaguhin ng ating sarili. Ibig sabihin, tayong mauna. Hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, aking Panginoon, ito yung isang kaugalian ko po na hindi maganda. Masama, ito. Kaya iniling ko sa inyo na mawala ito at mapalitan ng puro mabuti. So, ibig sabihin, ang tagapaglikha ang nagbibigay ng patnubay, gabay, lahat. Pero, kailangan pa rin makita ng Allah subhanahu wa ta'ala na siriso po tayo. Siriso po tayo sa ating iniling sa Kanya. Kaya, lagi po natin yan iniling sa Allah na kung may mga masasama, hindi mga magaganda na ating mga katangian sa ating sarili, ito'y matanggal at may palit po yung mga mabubuti na katangian. Dahil sa mga tao na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at hayaan po nila na may mga masasamang katangian pagdating nila sa kabilang buhay, hindi po sila agad-agad din makakapasok sa paraiso.
Kasi napakalinaw po, hanggat mayroon pang mga karamdaman o mayroong mga masasama nating katangian o kaugalian, lalo na sa ating mga puso, na may mga hindi kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi malinis, kumbaga, imposible natatanggapin din sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hindi natin mapapakinabangan yung gaano tayo karami pamilya, karaming anak, o gaano tayo kayaman, malaki, mayaman po tayo. Hanggat ang puso po natin ay hindi malinis. Kaya hindi tatanggapin yung gaano karami ang yaman, gaano karami ang pamilya, anak, maliban lamang sabihin nila sa mga puso na dumating sa kabilang buhay ng mga malilinis, salim. Ang ibig sabihin, hanggat may karamdaman, may mga katangian po tayo na hindi mga magaganda, imposible na tatanggapin din sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung gusto natin po, masigurado, ito yung babaguhin po natin. Kung may mga masasama na kaugalian na naging kasanayan, tatanggalin po ito at ipapalit yung mga mabubuti na katangian na kung saan kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. So mga kapatid namin sa pananampalataya, ang panghuli, kasi tiningnan ko ang oras ay malapit na, at meron pang mga iba, pero ang panghuli na ating babanggitin, ito yung pinakamalaki sa lahat at pinakauna sa lahat na dapat matutunan sa buwan ng Ramadan, dahil ito ay mismo nasasad sa banal na Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tinatawag na takwa. Takot, pangamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa kanilang paliwanag ay yung magkaroon ka ng pag-iingat. Ang takwa o takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid na may sa pananampalataya, ito yung pinakadahilan kung bakit iniobligado ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayon para magkaroon tayo ng takwa. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mga mananampalataya, iniobligado sa inyo o itinakda sa inyo ang pag-aayuno, katulad ng pagtatakda o katulad ng pag-obligado ng pag-aayuno sa mga nauna sa inyo. Dahil ang pag-aayuno, hindi lang tayo ang inobligadoan, kundi pati yung mga nauna sa atin. Katulad ng mga nauna sa inyo. Anong dahilan? La'allakum tattaqun, na kung saan para magkaroon kayo ng takwa at pangabas Allah subhanahu wa ta'ala. Ang takwa po, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ito yung sinasabi po ng mga eskolar na magkaroon tayo ng pag-iingat. Mag-iingat tayo, natatakot po tayo na hindi natin may sagawa ang lahat ng mga ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang isang kahulugan ng takwa. Natatakot po tayo na hindi natin maisagawa lahat ng mga ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya natatakot ka na hindi ka makapagdarasal. Natatakot ka na hindi ka makapag-aayuno. Natatakot ka na hindi ka makapagbigay ng kawanggawa kung mayroon kang kakayahan. Natatakot ka na hindi ka makatulong na mayroon ka naman may kakayahan ka. Subhanallah. Natatakot ka na baka pagdating doon sa libingan, pagdating sa kabilang buhay, ay hindi tinanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong mga gawain. Takwa. Natatakot ka na magawa mo yung mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan may takwa. Takot ka magsinungaling. Takot ka mandaya. Diba? Takot ka, kumbaga, magyabang. Takot ka sa maliitin yung kapwa mong tao. Napakalawak po ang tinutukoy na takwa, mga kapatid namin sa pananampalataya. Na kung saan ito yung pinakauna na itinuturo ng buwan ng Ramadan na dapat natin ipagpatuloy pagkatapos natin makamit ang takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa katunayan po, nakita po natin ang bunga ng ating pag-aayuno na talagang ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala yung takwa. Kahit na gutom po tayo, kahit na nauho po tayo, lalong may mga asawa na hindi pa mga matatanda, sa mga araw, sa mga umaga, dahil alam po nila na hindi po pwedeng gawin nila yung kanilang kagustuhan. Hindi sila pwedeng uminom, hindi sila pwedeng kumain, hindi sila pwedeng sumiping sa asawa. Pero ipinagpatuloy pa rin nila yung takwa, takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit wala silang kasama doon sa isang kwarto, na pwede silang kumain at uminom dahil wala nakakita sa kanila.
Or pwede rin yung naliligo sa ilog o di kaya sa ano, maligo po siya o di kaya uminom, walang nakakita sa kanya, di ba? Hindi mahalata. Pero ipinagpatuloy pa rin niya yung takot niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya itong takwa po mga kapatid namin sa pananampalataya na isa sa pinaka una na ating nakamit sa buwan ng Ramadan, ito'y dapat natin ipagpatuloy. Kaya sabi po ng mga eskolar, isa rin sa patunay na tinanggap po ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay ipinagpatuloy po natin kung ano man ang natutunan natin sa buwan ng Ramadan. Pero kung hindi natin ipinagpatuloy hanggang lang sa pagkatapos ng Ramadan, lumalabas po na ibig sabihin noon hanggang doon lamang yung ating mga pagsusumikap at nilagyan natin ng hangganan. Katulad po na nung banggit natin kanina mga kapatid namin sa pananampalataya, walang hangganan po ang ating pagsamba. Habang may buhay po tayo, tuloy-tuloy yan. Ang hangganan po ay sa araw, sa oras, o sa panahon na dumating ang kamatayan po sa atin. Mga kapatid namin sa pananampalataya. Ating pong iniling sa Allah subhanahu wa ta'ala itong mga nabanggit po natin at iba pang hindi natin nabanggit na kung saan maaari natin nakakaalam na mga natutunan po natin sa buwan ng Ramadan ay maging madali po sa atin at magaan na maisabuhay po natin abang tayo nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. Mga kapatid namin sa pananaw, maniwala po tayo. Pag tayo nabawi ng buhay at namatay po tayo, wala ni sasama sa ating mga pamilya na magpapalibing sila para samahan po tayo doon sa libingan. At ganun din, yung ating pinagpaguran, pinag-ipo ng mga kayamanan po natin, wala ni isang sasama doon sa libingan po natin. Wala. Maliban lamang sa ilang meter po na tilang puti na pinakamura pa. Na maaari na mayroong 13 meter, mayroon din 11, depende po yan sa taong namatay kung paano, gaano makasya sa kanya yung bibili na tila. May mga 15, may mga 17, may mga depende sa laki ng tao o laki ng bangkay po yan. So ibig sabihin yung pamilya po natin, yung ating pinagpaguran na kayamanan po natin, wala ni sasama po yan doon sa libingan. Maliban po lamang sa ating tamang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na isang tunay na Diyos at mga mabubuting gawa na nagawa po natin dito sa ibabaw ng lupa. Katulad ng mga nabanggit natin ng mga gawain. Yan po lamang ang magiging katulong po natin. Yan po lamang ang tutulong po sa atin. Yan po lamang magiging kumbaga sandigan po natin. Pag wala po yan, sigurado po, magsisimula na po yung kalungkutan, magsisimula na yung kahirapan, magsisimula na po yung kaparusahan na walang hanggan po yan. Pero sa oras na mayroon tayong tamang pananampalataya at mga mabubuting gawa tipong nagawa, pagdating natin po sa libingan, magsisimula na doon yung tinatawag na kaligayahan at kasiyahan. Kaya mayroong tinatawag na kung saan sa salitang Maranaw ay surga at saka surmbiyo naraka. Ang ibig sabihin doon, yung bang libingan po natin, yan ang pangunahin na kung saan lagayan ng ating mga mabubuti at doon natin po malalaman kung tayo ba ay nararapat na tao sa pareso o tao sa impyerno. Kasi kapag ang tao sa pareso, kumbaga may connection po sa tinatawag na pareso. Yung amoy ng bango ng pareso ay malalasapan po natin doon. Ibig sabihin, mapapakinabang natin doon. Hanggang sa makarating yung araw ng paghukom, ang ating pong kumbaga inaasam at inihintay na tayo ay sasabihan ng Allah subhanahu wa ta'ala na magsipasok po tayo sa paraiso kasama ang ating mga kauri na may kaligayahan at kasiyahan. Pero sa oras na makarating tayo sa libingan at ang resulta po ay yung bang paparusaan po tayo, wala po tayong matitikman na amoy ng bango ng pareso, kundi puro po kahirapan at kaparusahan hanggang makarating tayo sa kabilang buhay at tayo rin ay sasabihan na magsipasok sa impyerno dahil hindi po tayo karapat-dapat sa paraiso ng Allah subhanahu. Nawa po ay mayroon tayong
napulot na aral sa aking ibinagay po sa inyo at mapabilang po tayo sa mga taong maging madali sa kanila ang pagsagawa ng mga ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at maging madali sa kanila na sundin at gawin ang mga itinuro ng buwan ng Ramadan at higit sa lahat ay mapabilang po tayo sa mga taong nararapat, maging karapat dapat sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala at siyempre maging kasama po natin ating mga pamilya. Hanggang dito po lamang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, alhamdulillah, jazakallah khair Ustad. Mashallah, napakaganda pong payo para sa ating lahat. Alhamdulillah. So, ngayon po, dahil tapos na po ang lecture ni Ustad, ngayon dumako po tayo sa pangalawang programa na kung saan ay yung question and answer po. Ay kung maaari po, kung mayroon po kayong mga katanungan, ay maaari po kayong magtanong. Mayroon po tayong 3 minutes, inshallah. Kahit mga 2 o 3 katanungan, pwede pa. Sige, sa mga brother and sister natin dyan na gustong magtanong, paglilinaw, inshallah, ay naandyan si Ustad upang sagutin. Inshallah, makapagbigay ng payo sa atin sa mga bagay na hindi natin nauunawaan. Inshallah. Sige po, magtanong na po kayo. Maaari nyo na pong i-unmute ang inyong mga microphone. So, napakaganda po ng lecture ni Ustad. Inshallah. Magpapatuloy sa atin. Inshallah. Tapos ng buwan ng Ramadan. Ano po? So, malinaw po. Inshallah. Dahil wala po nang tanong, sabihin, malinaw po. Mashallah. Naintindihan po nila. Jazakallah khair. Okay. May 2 minutes pa. Inshallah. So, may nag-message po. Salam. Wala. Wala pa naman. Yan, 1 minute pa. May 1 minute pa tayo mga brothers and sisters para inshallah makapagtanong. Meron tayong mga katanungan. Ay maaari po kayong magtanong. Habang nandiyan ang ating sheikh na makapagbibigay ng kasagutan. Ating mga katanungan na hindi natin nauunawaan. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Late na po Ustad. Si Janalyn. Okay, late na po siya. Inshallah, next time ay maaga ka na. Alhamdulillah. Clear po. Alhamdulillah. Walinaw po. Assalamualaikum So, kung wala po warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ustad, pahingi po ang mga ayo, inshallah. Okay, may tanong po. Malinaw na po, alhamdulillah. Yung mga dalil lang po, kailangan ko siyang isulat. Inshallah, jazakallah. So, gusto niyo malaman sa yung mga pinanggit mong sa Quran? Sige. Gusto niyo malaman kung saan nababasa yung sa Quran? Inshallah, sa page na lang, di ba Ustad? Okay, kasi Kung saan tayo yung marami-rami yun, na-isit natin sa page para makuha inshallah, okay? Inshallah. Kung walang magtatanong. Alhamdulillah. So, wala nang po magtatanong si Ustad. Tuloy niyo na po ang Okay, tuloy. Si Vicky. Si Vicky. Ang sabi niya, baguhan lang daw po siya. Mashallah. Welcome po. Welcome po, sister. Mashallah. So, ang sabi niya, baguhan lang po na late months pag-join. Inshallah. Next time, inshallah, maging tayo on time para matunghayan natin lahat ng mga lecture ni Ustad, inshallah. Sa lahat ng mga Ustad na magbibigay sa atin ng payo. So, kung wala po magtatanong, dumako na po tayo sa huling payo po ni Ustad. Dahil wala na po tayong oras, inshallah, tafaddal ya Sheikh sa huling payo po. Alhamdulillah, mga kapatid namin sa pananampalatayang panatilin po natin yung dua at panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na naway maging madali po sa atin at magaan ang pagsunod sa mga ating pong mga natutunan sa pananampalatayang Islam. Nasasabi po natin palagi na wala pong saysay kung marami tayong mga naririnig o marami tayong natututunan pero hindi po natin isinasabuhay. Kaya ang ating pong tungkulin bilang isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay mag-aral at kung ano man ang mga natutunan po natin ating pong isinasabuhay para sigurado na pagdating natin po sa kabilang buhay
ay meron tayong makakamit na gantimpala na malaki mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So naway lahat po tayo tanggapin ni Allah sa kanyang paraiso at kasama ating mga pamilya. Amin. Hanggang dito po lamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, alhamdulillah, jazakallah khair Ustad Saad, at diyan po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Alhamdulillah, naway nakapulutan po ninyo ng aral at muli po bilang payo ay isabuhay po natin kung ano man ang ating mga natutunan sa mga ganitong uri ng mga pagbibigay ng aral sa atin. So, alhamdulillah, jazakallah khair sa inyong lahat. Naway magkita-kita tayo muli sa susunod na Zoom, inshallah. Naway wag tayong magsasawa at ito ay malaking bagay o makakatulong sa atin sa pang-araw-araw ng pamumuhay natin sa mundong ito. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bago po isara to ay mayroong nag-chat po, no? Hindi nabasa ni Mikael. Pagdating po sa pag-aaral po ng Arabic, inshallah po ay dahil natapos ng buwan ng Ramadan, sa mga sister ay tuloy pa rin yun. Hintayin niyo po yung post namin, announcement kung kailan po tayo magsisimula kasi may special na Arabic po sa mga sister natin inshallah. So ipopost namin po yung final na schedule inshallah. Okay, so para makapagpahinga po, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.